O mga kababayan, agree po si Corina Sanchez mga kababayan kay Senator Marcoleta dito sa kanyang punto mga kababayan. Itong ginagawang issue ngayon na Ping Lacson tungkol dito sa issue daw di umano ng peking notaryo mga kababayan ni Guteza. Sabi kasi ni Senator Marcoleta mga kababayan, kalakaran na yan ng mga nagnonotaryo. Ginawang negosyo mga kababayan kahit wala yung abogado. Ninonotarihan ng kanilang mga kasamahan mga kababayan. Ang sabi ni Corina, agree ako dyan dahil alam ko yan na personal. Oh, tapos napabilib pa si Senator Marcoleta mga kababayan dito sa reaksyon ni Corina. Dahil sabi kasi ni Corina, bakit kasi kung issue lang nila ang notaryo, na peking notaryo, bakit hindi na lang magpanotaryo ulit itong si Guteza mga kababayan? Di tapos ang problema, sabi naman ni Senator Marcoleta mga kababayan, tumpak ka dyan! Yan mismo ang punto. Mabuti ka pa Corina, alam mo yan. Samantalang itong kasamahan ko, lalong-lalo na itong leader daw ng Blue Ribbon mga kababayan na si Ping Lacson, hindi yan naisip. Kung ano-ano pang mga pinagsasabi mga kababayan. Nakapuntos. Si Corina. Kaya lumalabas mga kababayan na mukhang may utak pa itong si Corina kaysa sa mga kasamahan nitong si Senador Marcoleta, lalong-lalo na dyan sa Blue Ribbon mga kababayan. Tapos ang sabi din ng Senator Marcoleta mga kababayan, anong reason ni Guteza mga kababayan para pikiin ang notaryo? Kailangan pa niya magnakaw ng stamp mga kababayan, ng seal at maging yung tatak mga kababayan ng Manila City Hall. Samantalang magbayad ka lang ng 200, 300 o 500 pesos mga kababayan, manonotaryohan ka na. Panoorin niyo po ha. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik Babalik, kapatid ni Babalok. ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Budol! Yan lang ang masasabi natin. Pambubudol na naman mga kababayan. Drama-rama sa hapon. Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Kunwari lang yun mga kababayan na umalis. Pero babalik pala mga kababayan. Babalik pa rin. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po drama. sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka. Bakit siya ang tatanungin mo? Si Lacson tanungin mo. Mas maganda kasi kung siya yung sasagot nun. Hindi ko naman kaya sagutin yung para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Sabi pa nga ni Atty. Topacio mga kababayan, Malaysia and Pakistan. Malay ko, ang pakialam ko. Baka yan isasagot ni Marcoleta. Kasi sa majority lang decisionan yun. Hindi naman Malaysia kasama at ang Pakistan. minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay Kumusta na si Marojas? if something like Correct. this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence? Bakit hindi nila si Marcoleta mga kababayan? No? Hindi naman niya nakataga sa bato mga kababayan. Kayang tradisyon naman lang yan nila mga kababayan. Pero hindi naman talaga yan nakasulat sa ligang batas na hindi pwede maging Blue Ribbon chairman mga kababayan ang nasa minority. In his leadership? Tradisyon lang yan nila. Simula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. Nagalit. Many of Lalong-lalo na si mga kababayan, Risa Hontiveros, kasama niya ha. Nabalak pang ipalit din mga kababayan sa kanya bilang Blue Ribbon. Mayroon ding insertion. colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see. But insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang Pero, yan mga kababayan ang tulay sa pangungurakot. Nakabase na lang tayo sa kanilang honesty mga kababayan kung paano nila gagasahin ng insertion. insertions connotes a negative Ay, nako. impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions. Risa Hontiveros mga kababayan, may flood control, Diyos ko Lord. Na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero amendments. iisa naman yung definition nun Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions. Insertion. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Guteza. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat Credible nakita ko sa witness. kanya yung paninindigan niya. Orly Guteza is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Kamatayan mga kababayan ang naghihintay kay Guteza niyan. Tsaka pwede ring
kulungan. Alam niyo naman kung gaano ka-powerful ang mga binabangga niya. Pwede siyang gawin ng kaso. Ngayon nga, sinampahan na siya ng kaso mga kababayan, falsification of public document daw. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano Focus sa kay Guteza ang... ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement. I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha nung stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung Wala ano na, yung- settled na yan mga kababayan dahil maliwanag pa sa sikat ng araw, mayroon ng ibang mga dokumento mga kababayan na yun ang pirma. Mayroon siyang inatasan mga kababayan na pirma lang doon sa notary. Yung may kasalanan dyan yung abogado. Dahil ginawa nilang negosyo yun mga kababayan. Yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number. All these are foreign to an ordinary individual na maaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro Abogado ka ba talaga? kung pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado eh. Wala naman nagpapakita eh. May tagatawag nga, notaryo. Oh, bigay mo lang mga kababayan o tapos na. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate Tao. doon, staff, Oh. secretary kaya, para siyang pumirma. Tapos paano mga kababayan naging kasalanan ni Guteza? Para Para sa saan niya? para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung O pati si Corina mga kababayan, agree. Own experience pa nga niya ha? passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of Dami na niya yung notaryohan. notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, nila yung pagnonotaryo. Iyan siguro, baka Business. Ginawang hanap buhay mga kababayan. Ang kaso lang, eto ngayon. Booking tuloy sila mga kababayan sa kanilang modus. Na kahit wala pala doon ang yung abogado mga kababayan, pinipirmahan. Hindi kasalanan ni Guteza yan mga kababayan. Sa makatwid, siya pa nga ang biktima dyan. Siya pa ang biktima. Ang kasalanan nun, managot ang abogado mismo dahil hinayaan niya na gamitin ang kanya pirma at yung pumirma. At that is that issue mga kababayan ha, yung hindi valid na notaryo sa Senado. Ginawang issue ngayon ni Lacson. Siya na ngayon ang mga kababayan, sentro ngayon ng issue. baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay. Ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, Wala nga motibo. No motive at all mga kababayan. o kaya yung magsabi ng Napikiin ang notaryo. totoo. Bakit niya na naising epeke pa, nagmamadali siya? Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yung nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo. Sa tingin natin mga kababayan, just in case, if ever na hindi siya papayagang humarap mga kababayan sa doon sa witness stand, siguro mayroon chance mga kababayan na babasahin na lang ni Senator Marcoleta yung affidavit ni Manong Guteza. Kaya ni-request na notaryohan mga kababayan para kampante si Senador na pinirmahan talaga sworn statement ito mga kababayan na ninotarize ng abogado. Kung nagkaganon, malaking issue yan kay Senator Marcoleta mga kababayan. Sama si Senator Marcoleta nun. Buti na lang at etong si Guteza talagang nagpunta at siya mismo ang nasalita mga kababayan sa kanyang testimonya. So regardless na may notaryo o wala, not an Ang issue. loob mo kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And Martin nobody- Romualdez. siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko, And besides, kung gayon mga kababayan, kung nanotaryohan tapos nanloko lang pala mga kababayan, pinasakay lang si Senator Marcoleta, pwede niyang kasuhan si Guteza. pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang.
nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Hindi yan, senador. Congressman lang yan. Congressman, Yeah. yes. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, Babae yon si yung senador, si Miriam. okay, kung buwang loob mo Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Mabuti naman dahil yang si Santiago, mga kababayan, 'di ba? Unit team yan dati. Mabuti naman at dito siya sa kampo ng mga Sara, mga kababayan siguro. Dahil binambaggan niya si Romualdez, mga kababayan, at si grupo ni Nabangag. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi, Anong kinalaman ng CCTV? pinakuha ko yung CCTV. Malisyoso talaga tong si Gutesa was Aklang fetched Ping from the Lacson. guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa Bakit naging issue si Gutesa dito, mga kababayan? Hindi naman siya ang nagnakaw. Siya nga ang nag-testify. Lawak ka niya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganun kalawak. Hindi sabing kalawak. Kaya tinatanong ko lang. Awayin mo yan, Chairman of the Blue Ribbon Senador Committee, tingnan ba Marcoleta, niya sa si CCTV? Kung Lacson. sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming Kunan mo rin ng CCTV yan si Pisot. to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi out na ako. So, palagay po ninyo Hindi bakit... lamang yun eh. Hindi na siya nagsabi chairman pa sa nun. akin na tinignan din lang yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Pati Kasi doon, sinabi mga ko, kababayan. before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. Siguro fact check nila si Marcoleta, mga kababayan. Ito talaga si Ping Lacson, no? Ikaw kaya i-fact check, Lacson? Hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya, tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And kinonfirm ni Corina. parang walang masihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi Choreograph. lang yan. Dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi. Anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali. Mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Lahat ng estampad, mga kababayan, kinuha. Ninakaw din ni Gutesa. Ganun mo ganyan para bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better. and Mas easier malaki way. pa ang gastos niya kung magnakaw siya, mga kababayan. Samantalang, yung affidavit, mga kababayan, wala naman yung special na requirement, mga kababayan. To do this. Bayad ka Why lang. would Gutesa chose to do this in a different Nonsense. way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Mana? Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kesa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Mali-maleta, mga kababayan, ha? Not necessarily Mali-maleta. from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. At, Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta kung ikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta.
na halos 3 araw. Oo, mga sa kababayan. Kahit isang maleta lang, solve na si Gutesa niyan. linggo ang sinasabi niyang delivery. Sa palagay po ninyo, kayo po'y abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang Yung pag-deliver lang niya sa bahay ni Tambalostos, mga kababayan, is it's very big deal na mga kababayan. ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC, sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung 2 lalaki. Tapos agwado pa. Bakit wala- Yung agwado talaga, mga kababayan, na klarong-klaro na kina Romualdez, mga kababayan, na bahay. Namang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2. Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung 2. Nasaan nga po ba itong Ay, dalawang tinago ito? na raw yung 2. Ang balita, itong 2, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Ayun, Saan sa po? Chile na. Grabe. Libreng abroad na, mga kababayan. Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile. Grabe, no? Ano lang, mga kababayan, ha? Mga alalay lang yan, mga bodyguards. Naka-Chile na. Why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada Estrada. and Mark Texay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan Nandun sa I see. Okay. Nandun sa Pakahuli lang ako short sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung 2 na yun. Kung talaga Pinatakas na, mga gusto kababayan. nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit nito siya yung nagdala ng pera. Doon Talaga? noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. 46 Sapagkat luggages. 46 na maleta, suitcases. Sabi ni Erwin Tulfo, mga kababayan, based sa aking computation, ha? Ano yan? 2.2 billion. Wow! Alam na suitcases. alam ni Erwin. Na Rimowa. Yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Oo. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, Na hindi na wala tamang- namang motivation para mameki pa si Gutesa. Oo nga, no? Magkano lang bang mga kababayan? Bayad sa notaryo. Tapos, pipikiin pa niya, magnanakaw pa siya ng stamp, mga ganyan-ganyan, pati sa City Hall, mga kababayan, na stamp. Why not just follow that lead? Pagkatapos, naging mutin academic din yung Miss Corina, sapagkat alam mo naman, nung Anong naging moot ang academic? tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Oo, yung significance ng notaryo, moot ang academic na. So regardless kung na-notary or wala, hindi na mga kababayan, necessary. Miski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa... Gusto lang niya, mga kababayan, na makasuhan si Gutesa talaga. Total Republic. Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung Kasuhan. yung pirma Yan. ay talagang Yung judge, mga kababayan, imbestigahan din yan. Not now. Hindi ngayon sa panahon ni Bangag, kundi sa panahon na ni Sara. Imbestigahan din yan. Yung marami ding mga corruption dyan, mga kababayan, sa mga huwes na iyang mga ganyang klase. Marami din. Panagutin din. hindi pirma noong abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary Yes, the Hindi proper ba? way?
Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Mabuti pa si Corina, may common science. Mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Si Ping Lacson, mga kababayan, hindi alam. Diyos ko, Lord. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila eh. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Mas mabuti pa si Coring. Oh. Well, I'm very ordinary and I thought of it. Oo. I Hindi. Mga gunggong sila, Corina, no? Mabuti pa to si, Corina. Mas bright pa ito kay Maros. Ay, di Special ka naman, Hindi kay po. Lacson. Ako po nakikiangkas lang po ako sa inyong brainwaves. Okay, so the other question Angkas ka would be, dyan. nasaan si Gutes? Alam Sa ko ngayon, yan eh. where is he? Come out, wherever you are. Sabi nga nila, Bakit naman sino ba siya, mga kababayan, para magpakita na wala namang Senate hearing in the first place, mga kababayan, di ba? Hindi required siya na magpakita, mga kababayan. Ano siya, siniswerte para anuhin nila, mga kababayan? Gipitin na naman? Tapos, baka takutin? Dapat nga witness protection program yan, mga kababayan, pero wala siyang tiwala kay Boying eh. take a short break. Welcome back. Still with us, Senator Rodante Marcoleta. And our hanging question just minutes ago is, where Anong hanging is question? Gutesa? Is he in hiding? Nasa mga katropa niyang Marines. Is he Hindi sa mga matataas na opisyalis pero doon sa mga maliliit na Marines, mga kababayan, yung karanggo niya. hostaged? Sana Wala alam pong ko. nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbago ang isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganon. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala Andun kasi si dito sa Boying Senate. Tapos, Kaya ko naman Ano po, may na, mga tropa kababayan? naman po ako, sabi Parang- niya. Yun ang salita niya. So he has refused wala witness tayong tiwala protection, na but sa he stands by lahat ng mga Marcoses. everything in that affidavit. Yun ang alam ko sapagkat Papanindigan pa rin niya. yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang Wala siya kasalanan, mga kababayan. Ginagawan-gawan lang ng kaso ngayon, falsification. hanapin at Perjury? pilitin na umappear sa Senado? Hindi ang aking kasing pinagdududahan. Hindi naman siya dyan. suspect. Bakit naman siya magiging suspect, mga kababayan? Parang tinatratong suspect na talaga ni Lacson. How come siya ang suspect? Siya nga ang witness sa mga nakawan, mga kababayan, ginagawa ng mga Kasi tambaluslus. kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan. Paano kung umatras na? Hanapin ang mastermind kung sino yung Pinabuisit totoo. ng mga kababayan. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na punta Oo. Ang yung magnanakaw. aking itinuturo na alam ko naman yun ang magnanakaw. Siya Ako pa ang ngayon ginawa, ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng Statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Sana nga magpakita, mga kababayan, para once and for all. Sagutin na, mga kababayan. Ay, hindi naman sagutin. Supalpalin niya. Ito si Lacson. Palagi ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan kaya ko ginagawa ito. Ang tagal ni Gutesa doon, mga kababayan, nakaupo, no? Kung mayroon pa sila additional na tanong, mga kababayan, sana tinanong na nila. Ginisa na nila. Wala eh. They all have the chance, mga kababayan, para i-cross-examine si Gutesa. Pero
shock na shock sila mga kababayan. Hindi, nakanganga na lang sila. Paano na to? Pati si Erwin Tulfo, na-implicate ang kanyang amigo. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness? Baka na si darating Tambaluslos yan, visit na yan. Ano, tanungin mo na lang si Senator P. po? Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita Kapag sa kanya, ganyan mga kababayan, ngayon pa lang ha. Alam na natin yung si Ping Lacson mga kababayan, ang kanyang balahibo. Baka witness na naman yan ng mga kabangagan mga kababayan, mga planted na naman yan nila. ang sabi niya, dapat lang kanya merong courtesy. Parang ako pang nawalan ng courtesy nung ipresenta ko si Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na circumstansya, kahapon ko lang ako nakita itong taong ito at hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako kako. Paano walang kortesiya mga kababayan? Humingi ng permission si Senador Marcoleta bago niya pinagsinta. Pwede namang tanggihan ni Lacson yun. Hindi pwede. Hindi pwede yan. So, humingi ng permission mga kababayan si Senator Marcoleta. So, ano yan? Yung permission, di ba courtesy yan? Ay umaasa rin na talagang babalik siya rito kagaya ng ipinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, sinasabi niya ka sa buong Daldal mundo na na naman. meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya Mga namin. utaw. Sapagat membro rin ng mga Baka si Tambalusdos yan, visit. Witness pa ngayon si Tambalusdos? Siya nga ang prime suspect. ng Blue Ribbon Committee. Right. Di ba? So dahil dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So isa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabing nating oras. Pagkakaya ko sagutin, sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy. Parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo, hindi po kayo, you don't participate in the November 30, wala akong for November 30, I see. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras eh. Ayaw ba? silang tanggapin, di ba? Oh. Kasi tingnan mo, Corina, nilatag ko naman yun eh. Itong ganito ka kung kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa magitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipopload mo yung witness protection para magsabi siya talaga eh. Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangang masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po, kanya, gusto naming magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay, so, sumulat Importante ako ngayon kasi siya mga kababayan Importante kasi Diskaya dahil eto na mga kababayan, binabanggit na niya yung talagang iniisip natin na etong mga kongresista kasabwat ng hihingi ng patong mga SOP mga kababayan. Wala namang ibang mga witness na umamin yan. 'Di ba mga diskaya lang? And then ayaw nilang bigyan ng mga kababayan, proteksyon dahil diskaya daw. Senate President at the time. Hindi naman Jesus Scott. hindi naman ibig sabihin na bigyan ng proteksyon na agad state witness na. Hindi, wala yung immunity. Poprotektahan nga lang na hindi mapatay. Pero, ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yon nung huling hearing na ako ang chairman, na-depose na pala si Chis. So the letter, hindi na siya Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na, because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boying Remulla, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yun because kinakailangan nilang magbayad muna nung kanilang ibalik muna nila yung nakulipat nila. So, pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto.
Sabi ko sa kanila, hindi, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements. Huwag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Huwag mong dagdagan. Ipo- Dagdag bawas ang mga animal, mga kababayan. Process mo lang mag-a-apply pa lang Restitution, to my mind, should come at the end where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Oh, yun, doon magre-restitute Kailangan ka na yun. mapatunayan muna Yes, ang ma'am. guilt beyond reasonable doubt. And then, ma-assess ng korte, mga kababayan, yung amount. Paano mo ma-assess, mga kababayan, kung walang hearing? Kung ano lang ang sasabihin, ito lang ninakaw ko. Maniniwala ka sa kawatan, mga kababayan? Nagnakaw na nga yan. I guess, before they return any amount of money. At saka yung order rin ng korte kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka na mapoprosecute kasi maring plunder ito or malversation or syndicated estafa. Criminal ito Yes. So ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapoprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala po kayo sa mga declaration ng SALN ng mga kasamahan po ninyo? Hindi. Sorry ito, pero hindi natin kalaban si Chis Escudero, mga kababayan, ha? Pero parang talagang hindi kami naniniwala, mga kababayan. Siguro hindi lang. Ang iba may naniniwala siguro, pero tayo, mga kababayan, parang kaduda-duda yung SALN ni Chis talaga. Base sa kanilang mga kababayan na lifestyle, na di natin inaaway si Hart, pero alam nyo naman, mga kababayan, posible talagang, hindi natin sinasabi pero posibleng magamit sa money laundering, mga kababayan. Kapag lalong-lalo na hindi mo sinasali ang asawa mo sa pagdedeklara mo ng SALN. Hindi lang si Hart, kundi si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Yung SALN niya, sa kanya lang. Hindi kasali si Sharon Cuneta dahil sabi, bilyonaryo daw yung si Sharon Cuneta, mga kababayan. Bakit 26 million lang ang kay Matsing din? Imposible. I'm sure tiningnan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Natawa! Or tumaas ang kilay? Speaking of kilay, Yun ang kanilang pinanumpaan kasi ano yun, di ba? Kasi po, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALN? Kasi correctable naman yun kung silang correctin. Under Republic Act 6713, the law allows you to rectify kung merong mali. Hindi ka naman ma-charge. Kailangan lang... so i-correct nila. i- Hindi 18 million, hindi 26 million, kundi baka ang laki ng jump. If ever na mga kababayan, talagang baka totohanan yung idedeklara. But they Ayun have ako. to be proven wrong. i-point po sa kanya, mali ka rito. Oo nga pala, nakalimutan ko ito. Meron nga So ganun pala, akala natin bakit yung si Corona, mga kababayan, mali sa SALN na impeach. palang ganito. Kukurekin niya. Pero hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas Ano po yung strike 1, strike 2? And strike 2, kailangan daw parang perpetual ban from seeking public office? Sino yung na-strike to? Yung kung sino man ang mai-strike 2 na nagsinungaling ulit. De-amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalita may nag-amend na, hindi Sa ba? bagay. Ngayon lang po yata kasi nagkakadudahan tungkol sa deklarasyon ng Hindi SALN. kasi yung mabuti na sabi mo yan, yung meron bang na-charge sa mga senators ng malversation ngayon? Kasi Or misrepresentation, yes. ang alam ko kasi, marirequire ka lang ng batas na mag-submit ka, mag-disclose ka kapag ka ikaw ay na-charge ng gano'n. Because everybody Wala, hamon lang daw yun. is protected by law. Yung ating, di ba meron tayong Anti-Privacy Act. Yung ating Privacy Act, malinaw doon na hindi naman basta magagamit ng mga Voluntaryo yun journalistic or editorial research. Nandun I think the guiding provisions here are doon sa Privacy Act, Section 4D, Section 5, and Section 12. Nakalagay doon. Okay. Sa palagay po ninyo, dapat lang na kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Dapat lang. Yun lamang nabanggit nga sa ni Gutese. At sa kanya pala eventually napupunta yung mga
napakaraming suitcases ng pera. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako eh. I Lilinisin. want to confront, for example, Paano mga kababayan? Meron siya mga defenders mga kababayan doon. Yung mga tuta at saka pisot mga kababayan. anybody, Gutesa, for example, I want to confront my accuser. Di ba? That's true. So, bakit naman na kinakailangan pa siya? Sinasabi kasi palagi ni Senator Ping, nung una, ayaw niya kasi we will be violating interparliamentary courtesy. Sabi ko, you will not violate that if you will invite them. Okay. Invitasyon lang. I invited Toby Chanko and he presented himself there. I have about 10 questions more, but that's all the time we have. Marami pong salamat. Time flies when you're having Yan fun, lang. di po ba, Senador? Yan lang. And that's on point. Join us again tomorrow at 7:30 p.m. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post comments below.